Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Senado hindi papayagan ang planong pag-i-invoke ng right against self-incrimination ng umano'y emisaryo ni Jack Lam na si Wally Sombero sa magiging pagdinig ng Senado sa umano'y issue ng suhulan sa immigration officials. Mga dating opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sasampahan ng reklamo ng lower house kaugnay ng umano'y pinasok na maanumalyang kontrata. Kasong plunder, nais ni House Speaker Pantaleon Alvarez na mapasama sa mga krimeng paparusahan ng bitay. Philippine National Police nakipagpulong sa mga kinatawan ng Korea National Police kaugnay sa Jeekju kidnap slay case. Asawa ng pinaslang na Korean businessman nais na PNP na lang ang mag-imbestiga sa kaso. 75 mining agreements sa bansa, kinansela ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa posibilidad na pagkasira ng mga watershed. DPWH, inaayos na ang mga tulay at kalsada sa Surigao City na napinsala ng lindol. Halaga ng mga nasirang infrastruktura umabot na sa mahigit 200 milyong piso. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 nasugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Balagtas, Bulacan kaninang umaga. Ito ang balita ni Nestor Torres. 3 lalaki ang nasugatan ng magbanggaan ng 2 motorsiklo sa MacArthur Highway sa Barangay Burol 2 sa Balagtas, Bulacan. Kaninang alas 9:30 ng umaga, nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang binti at gasgas sa kaliwang siko at tuhod ang 33 anyos na rider na si Arthur Decembra. Sugat naman sa mga kamay ang tinamo ng angkas nitong si Kenneth Borbon. Gayon din ang nakabanggaan nilang si Edgardo Benavides. Paliko ako ng Caltex, nagminor na ako tapos nakasignal ako. Pagkatapos bigla na lang mabilis yung dating nila. Ngayon inabot na yung likuran ko. Alanganin kasi nag-signal light eh. Kung pag ano na siya, kami pag ano kasi maluwag po eh. Yun, bigla kami nabangga po. Tapos tumilampol po ako tapos yung driver ko po naipit dun sa motor. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang 3 biktima. Ngunit tumanggi ng magpatid sa ospital sina Benavides at Borbon. Habang isinugod naman si Decembra sa Bulacan Medical Center. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Iginiit ng dating pulis na si Wally Sombero na nagpaalam siya kay Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre bago umalis ng bansa. Ngunit ayon kay Secretary Aguirre, wala siyang inilabas na allow departure order kay Sombero lalo't pinahaharap ito sa pagdinig ng Senado sa issue ng umano'y panunuhol sa ilang immigration officials. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Matapos pagbantaang isa-cite siya for contempt dahil sa ilang beses na hindi pagdalo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, bumalik na sa bansa si retired General Wally Sombero na sinasabing middleman ng Chinese gaming tycoon na si Jack Lam. Eksaktong alas 9 kaninang umaga, dumating sa NAIA si Sombero galing Canada at sinabing ipinaalam niya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang pag-alis niya ng bansa noong January 17. Ngunit giit ni Secretary Aguirre, hindi niya pinayagang umalis ng bansa si Sombero na sumulat pa sa kanya upang mabigyan ng allow departure order. Wala akong ini-issue ng allow departure. Kasi hindi ko pinapayagan eh. Hindi katulad ni. So, tapos sasabihin ng mga ibang dyaryo na pinayagan ko raw. Hindi ko maintindihan. Obligasyon niya ng immigration officer na pigilang makaalis ng bansa si Sombero dahil inisyuhan ito ng Immigration Lookout Bulletin Order. Wala siyang ado, kaya dapat pinigilan siya ng immigration officer. Ngayon, kung bakit hindi siya pinigilan ng immigration officer, hindi na kasalanan ng Secretary of Justice yan. Ngunit ayon kay Sombero, sapat nang ipinaalam niya kay Aguirre na aalis siya ng bansa dahil ILBO lamang ang nakaisyo sa kanya. Ngayong Huwebes, nakatagdang humarap sa pagdinig ng Senado si Sombero tungkol sa isyu ng panunuhol ni Jack Lam sa mga dating Immigration Commissioner na sina Al Argusino at Michael Robles kapalit ng pagpapalaya sa mahigit 1,000 Chinese national na illegal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Inatasan naman ni Secretary Aguirre ang Bureau of Immigration at NBI na makipag-ugnayan sa Senate Blue Ribbon Committee para sa posibleng pagbibigay ng seguridad kay Sombero. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
Samantala, hindi naman pahihintulutan ng Senate Blue Ribbon Committee na i-invoke ni retired Police Wally Sombero ang kanyang right against self-incrimination sa pagdinig ng Senado sa darating na Huwebes. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Bagaman nakauwi na ng bansa ang itinuturong kanang kamay ni Jack Lam na si retired Police Senior Superintendent Wally Sombero, hindi pa muna ito humarap sa Senado ngayong araw sa kabila ng banta sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa hindi pagsipot sa mga nakaraang pagdinig. Ipinaliwanag ni Senator Richard Gordon na hindi na niya itinuloy ang pagpapasight in contempt kay Sombero matapos malaman na dadalo na pala ito sa pagdinig sa Huwebes. To come over, hindi ko siya, as if he is not arrested, he came home on his own accord. I'm happy about that. So he better prepare for the hearings because marami magtatanong sa kanya. Sinabi ni Sombero kanina sa isang press conference sa Quezon City na maaring hindi niya sagutin ang mga tanong sa Senado at i-invoke na lang ang kanyang right against self-incrimination. Ngunit ayon kay Senator Gordon, maaring hindi ito umubra lalo na't marami nang inihayag si Sombero sa publiko. Kabilang na ang pag-aabsuelto niya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa anumang pananagutan sa 50 million bribery scandal sa Bureau of Immigration. Pwede mong i-invoke yun at any time. Pero nagsalita ka na sa labas eh. Pwede kitang habulin doon sa sinabi mo. First of all, he already has an affidavit. I can question him on his affidavit. Hindi niya na pwede mawin yun. As affidavit na yan. Inamin naman ni Senator Manny Pacquiao na humihingi ng tulong at proteksyon sa kanya si Sombero dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Aniya, mahigit 9 na taon na niyang kaibigan si Sombero na nakilala niya noon sa kasino. Nag-text siya sa akin na nagpapatulong siya na bumalik dito at na hindi siya gagalawin o walang mangyari sa kanya. Sabi ko, umuwi ka dito, wala namang gagalaw sa iyo. Para naman matiyak ang seguridad ni Sombero, bibigyan siya ng assistance at escort mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Umaasa naman ang mga senador na kapag nagharap na sa pagdinig sa Huwebes sina Wally Sombero at sina dating Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles ay mabibigyan linaw na ang issue ng suhulan sa immigration. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inirekomenda ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa House Committee on Good Government and Public Accountability na masampahan ng reklamo sa Ombudsman ang mga dating opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation dahil sa ipinasok nitong kontrata na nagkakahalaga ng 234 million pesos. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Kinwestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez si dating Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Cristino Nagyat Jr. sa pinasok na 234 million pesos lease contract sa Vanderwood Management Corporation para sa pagtatayo ng hotel casino sa Maynila. Ayon kay Speaker Alvarez, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan mag-advance ng renta ang PAGCOR para sa isang hindi pa naitatayong pasilidad. Una na nagbigay ng notice of disallowance ang Commission on Audit sa PAGCOR dahil ibinibigay lang anila ang advance rental at security deposit kung handa na sa occupancy ang lugar. Wala pa yung structure, bayad na sila. Ganun ba yun? Ang kailangan po kasi ng PAGCOR, yung mga requirement nila, hindi naman pwedeng yung tapos na yung building, papasok sila. Mag-uumpisa lang po ang renta pag nakapasok na po kami. Nagbayad ka na nga eh. Yung pong binayad namin, it's within government rules. Taong 2015 nang pinasok ng PAGCOR ang kontrata sa Vanderwood para sa 6,500 square meter space upang gawing casino facility, ngunit kinalaunan ay natuklasan ng COA na hindi ito ang absolute owner ng property kundi isa lamang subleasee. Ang naturang lugar na bahagi ng Museo ng Maynila Complex ay pagmamay-ari ng Manila City Government at inuupahan naman ng Oceanville Hotel. Una nang nagsampa ng reklamong plunder at graft sa Department of Justice ang Volunteers Against Crime and Corruption sa mga dating opisyal ng PAGCOR kaugnay ng issue. Bunsod nito, nais ni Speaker Alvarez na magsampa ng hiwalay na reklamo sa Ombudsman. Baka pwedeng pag-aralan na rin natin that pwede tayo maging complainant doon sa Ombudsman.
Dahil sa kasong ito, desidido si House Speaker na maisama ng tuluyan ng kasong plunder sa mga krimeng maaaring mapatawan ng parusang kamatayan. I will pursue that the offense of plunder be included in a death penalty. Samantala, target ng liderato ng Kamara na matapos na ang debate at magbotohan na sa March 8 sa plenaryo para sa pagpapasa ng Death Penalty Reimposition Bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nais ng asawa ni G. Ik-ju na ang Philippine National Police na lang ang mag-imbestiga sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa Korean businessman. Nagbigay naman ng update ang PNP sa Korean Police sa itinatakbo ng kanilang pagsisiyasat sa naturang krimen. Ito ang balita ni Grace Casid. Nakipagpulong ngayong araw si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald De La Rosa sa mga kinatawan ng Korean National Police Agency. Ayon kay General De La Rosa, pinag-usapan nila ang development sa isinasagawang investigasyon sa kaso ng Korean businessman na si G. Ik-ju. Just give them update on the ongoing investigation na kinakandak natin relative to the G. Ik-ju case. Samantala, kinumpirma ni De La Rosa na nabasa na niya ang sulat na ipinadala ng asawa ni Ju na si Choi Kyung-jin para kay Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan hinihiling nito na ang PNP na lang ang mag-imbestiga sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa kanyang mister. Ngunit kung siya niya ang tatanungin, mas maganda kung may ibang ahensya silang kasama sa investigasyon. Ayaw ko nga sana dahil ma-misinterpret tayo noon. Baka sabihin na inumpluwensyahan natin sila, but that was out of their own volition na request nila. But una nang ipinag-utos ni De La Rosa sa PNP Internal Affairs Service o IAS na tapusin na ang kaso sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay PNP IAS Deputy Inspector General Police Director Leo Literio, sumasailalim na sa free charge investigation sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Superintendent Rafael Dumlao na pawang mga sospek sa pagpatay sa Korean businessman. Anya, kung may probable cause upang magkaroon ng summary hearing sa kaso ng dalawang pulis, ay aabisuhan nila ang mga ito. They will be informed that a formal complaint will be has been lodged against them, and that the nature of this complaint is a grave misconduct. Because there's a violation of the revised penal code. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nais ng National Police Commission na mapabilis pa ang pagpapataw ng parusa sa mga nagkasalang pulis upang hindi na pamarisan ng iba at agad mapagbayad ang mga ito sa kanilang mga kasalanan. Ito ang balita ni Marge Pelayo. Hihilingin ng National Police Commission kay Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng kapangyarihan si PNP Chief Ronald De La Rosa upang agad suspindihin ang nagkakasalang pulis. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Rogelio Casurao, sa ganitong paraan ay hindi nadadaan pa sa mahabang proseso ng investigasyon at mapapabilis ang pagpapataw ng parusa sa mga pulis na sangkot sa katiwalian. Oppressive authority. Yes. I call it oppressive because it has to neutralize immediately. After a charge, wala nang application. Immediately, kung ano ang pananaw ng isang like the chief PNP, kung anong pananaw niya, ibigay yung power na yan. Parahan din anya ito upang matakot ang mga pulis na gumawa ng kasalanan habang nasa serbisyo. Gayunman, aminado ang opisyal na ito ay kailangan pang dumaan sa Kongreso. Subalit posible naman anya itong hilingin sa Pangulo upang agad na maisakatuparan. From the legal point of view, to me, that's very, very fun. Because you brought it up, we will strongly recommend that. In fact, pwede kaming gumawa na siguro ng draft executive order. Samantala, hinihintay na lang ng NAPOLCOM ang desisyon ng Malacanang sa kaso ng mga narco-general na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Casurao, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Office of the President ang kanilang rekomendasyon. Kina dating Quezon City Police Chief Superintendent Edgardo Tino at dating National Capital Region Police Office Director Joel Pagdilao. Matatapos naman ng NAPOLCOM ang investigasyon kay dating Police Regional Office 6 Director Bernardo Diaz at nakatakdang isumite ang kanilang rekomendasyon sa Malacanang sa susunod na linggo. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines.
Susunod sa ito ang balita. Dalawang malalaking fish pen sa Laguna de Bay, binaklas na ng Laguna Lake Development Authority. 75 mining agreements sa bansa, kinansela ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa posibilidad na pagkasira ng mga watershed. Pansamantalang kinansela ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 75 mining agreements dahil sa pagkasira ng mga watershed bunsod ng walang habas na pagmimina. Ito ang balita ni Joan Nano. Pinagpapaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang iba't ibang mining companies sa bansa matapos na pansamantalang kanselahin ng ahensya ang nasa 75 mineral production sharing agreement ng mga kumpanyang nag-ooperate malapit sa watershed. Nagdesisyon ng DENR na kanselahin ang mga nasabing kasunduan dahil sa posibleng epekto nito sa watershed bunsod ng walang habas na pagmimina. That was given before my time, no? Nung nakita ko, my goodness gracious, nasa watershed yan. Madadamay ang tubig ng tao, ang agrikultura, ang buhay ng tao. Kabilang sa mga sinuspinde ng DENR ang nasa 27 mining agreement sa Luzon, 11 sa Visayas at 37 sa Mindanao Region. Kabilang naman sa mga naisyuhan na ng show cause order ang Mark Ventures, Benguet Corporation, Nickel Asia at iba pang mining firms. 7 araw ang ibinibigay na palugit ng DENR para magbigay ng paliwanag ang mga nasabing mining company. Tiniyak naman ng ahensya na wala itong magiging epekto sa kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa minahan dahil non-operational naman ang mga ito sa ngayon. Samantala, dumipensa naman si Secretary Lopez sa issue na maraming foreign investors na ang nangangambang mamuhunan sa bansa dahil sa sunod-sunod na pagpapasara ng malalaking mining companies. Like we are shirking in our responsibility. Are we saying mas importante ang pera nila kaysa ang buhay ng tao? You can't mine in a watershed. But it's in a watershed and umuulan taon-taon sa Pilipinas. Baka may earthquake. Sinong madadamay dyan? Hindi yung mining company, yung tao na doon nakatira. Giit ng kalihim, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang likas na yaman ng bansa at kapakanan ng mga taong higit na maapektuhan kapag tuluyan itong nasira. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng napinsala sa infrastruktura sa Surigao del Norte dahil sa lindol. Puspuso na rin ang ginagawang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga nasirang kalsada sa mga lalawigan. Mula sa Surigao City, itong balita ni Jeneline Gakit live. Jeneline. Yes, maradsaw na gabi sa imo Attorney Reg, patuloy ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang infrastruktura, kagaya ng mga nagkabitak-bitak na kalsada at mga nasirang tulay. Sa inisyal na assessment ng DPWH First District sa National at Local Highway ng 11 munisipalidad na hawak nito, umaabot sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala sa ENFA ng nagdaang 6.7 magnitude earthquake sa Surigao del Norte. Sa tala ng NDRRMC, 5 kalsada at 6 na tulay ang nasira sa nasabing probinsya. Kabilang narito ang Anaw-Awong Beach sa San Francisco na tuluyan ng naputol dahil ayon sa PBOX, ito ay nakatayo sa fault line. Para madaanan ng tao, naglagay ang DPWH ng timber bridge sa nasirang tulay. Attorney Reg, ayon kay First District Engineer Hinticus Marapaw, sa mga papasok ng Surigao City, may detour ng ginawa ang DPWH para sa mga sasakyan, subalit iikot pa ito ng 5 kilometro. Habang ang mga kalsada namang nagkapitak-pitak at pansamantalang nilagyan nila ng gravel, habang ang iba naman ay nilagyan nila ng asfalto. Dagdag pa ng DPWH, pinag-aaralan na rin ng kanilang structural engineers kung ano ang remedy na maaring maisagawa kapag gumawa na sila ng panibagong structure ng tulay. Samantala, nagpasalamat naman ang DPWH sa DPWH ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Butuan City at Iloilo dahil sa pagtulong nito sa kanila sa pagsasaayos ng mga sirang tulay maging sa pag-assess ng mga infrastructure building na nagkabitak-bitak. At yan muna ang ating update mula rito sa Surigao City. Balik sa iyo, Attorney Reg.
Jeneline, would the reconstruction of these roads be very effective kahit na alam natin na meron pang mga aftershocks na nararanasan? Baka naman may pagkagawa nitong mga daan at kalsada na ito at mga tulay, biglang maguho ulit kapag nagkaroon ng malakas na aftershock. Yes, Attorney Reg, kanina naglibot tayo dito sa parte ng Surigao City. Yung pong mga nagkabitak-bitak na kalsada na medyo grabe, nilagyan po nila ng cordon, Attorney Reg, para hindi po siya daanin ng sasakyan. Subalit yung mga minor lang naman na bitak ng kalsada, nilagyan po nila ng gravel at ang iba naman, nilagyan na po nila ng asfalto para madaanan na po ng mga biyahero. Okay naman ba, Attorney Reg, yung pong aming pag-ikot kanina doon sa sinabi ng DPWH na kanilang remedyo para maging passable itong ating mga kalsada dito sa Surigao City. Maraming salamat, Jeneline Gakit, nag-uulat ng live mula sa Surigao City. Samantala, patuloy ng sinusuri ng mga otoridad ang structural integrity ng mga paaralan sa Surigao City na napinsala ng malakas na lindol. Marami ring pasyente ng Caraga Hospital ang mas piniling manatili sa mga tent dahil sa takot bunsod ng nararanasan pa ring mga aftershocks. Nagbabalik si Jeneline Gakit. Maaari nang gamitin ang mga pasilidad sa loob ng Caraga Regional Hospital sa Surigao City matapos itong inspeksyonin ng mga otoridad noong Lunes. Ngunit marami pa ring pasyente ang mas piniling manatili sa labas ng ospital sa pangambang gumuho ang gusali dahil sa serye ng aftershocks. Do in-evaluate at in-assess, ang sabi naman po ay safe na doon na bumalik. Kaya lang sa dami ng aftershocks na naranasan ng Surigao City, natatakot po silang bumalik sa ward. Kagabi, sunod-sunod ang naranasang pagyanig sa Surigao na ang ilan ay umabot pa sa magnitude 4.2. Manang nagdesisyon gud mi na di nila gyud mi sa ubos mintras kuan na pa ang linong. Maadlok na magud mi mo adto dito kay ang linog lagi magkalit-kalit raman pag abot-abot. Na pagbiya naman kami itong nanay may mga bata na simbak mag-brown out ra ba? Nauunawaan naman ng ospital ang pangamba ng mga pasyente kaya naglagay na lamang sila ng nurse sa labas ng ospital para mag-asikaso sa pangangailangan ng mga ito. Samantala, suspendido pa rin ang pasok sa lahat ng mga paaralan sa Surigao City hanggat hindi natatapos ang inspeksyon sa structural integrity ng mga ito. Ayon kay Surigao City Mayor Ernesto Matugas, kailangang matiyak na hindi guguho ang mga gusaling mahigit 70 eskwelahan na matinding napinsala ng lindol. Hindi namin binigyan ng clearance muna kasi hindi pa tapos yung inspection. Again, yung safety talaga ng mga bata, no? Aminado ang alkalde na maaaring matagalan ang inspeksyon dahil dalawa lamang ang engineer na nag-aaproba sa clearance. Probably by tomorrow we can make a decision already. Dito sa sa school, no, mga bata, eskwelahe. Of course, we have also to consider yung calendar nila, calendar of classes. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City. Sa ibang balita, binaklas na ng Laguna Lake Development Authority o LLDA ang dalawang malalaking fish pen sa Laguna de Bay. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Dalawang big-time fish cages sa Laguna de Bay ang binaklas ng Laguna Lake Development Authority ngayong araw. Pagmamay-ari ito ng Habagat Multipurpose Cooperative at 7-Eleven Fishing Corporation. Itong isa ay nagtayo pa sa kabila ng pagbabawal. Ito namang pangalawa na nasa likod natin ngayon ay sinimula na nung may-ari na baklasin pero ngayon ay kinukumpleto natin. Ayon sa LLDA, 10 taon nang hindi nagbabayad ng monthly dues ang Habagat Multipurpose Cooperative habang ang 7-Eleven Fishing Corporation naman ay matagal nang nagpatupad ng partial demolition. Batay sa LLDA Board Resolution 518, aalisin na ang ahensya ng malalaking fish pen sa Laguna Lake, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro ay yung mga malalaking korporasyon, yung mga higanting fish pen, kumita na kayo, malaki na ang naging pakinabang ninyo. Ngayon naman pagbigyan natin yung mga maliliit na mangingisda dahil ang gusto ng ating pamahalaan, ang pakinabang ng Laguna Lake ay mapunta sa mahihirap at mga maliliit na mangingisda. Hanggang March 31, 2017 ang ibinibigay na taning sa malalaking operators upang anihin ang kanilang mga isda at kusang baklasin ang kanilang fish pen. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Pasig City.
Positibo pa rin ang pananaw ng maraming Pilipino sa ekonomiya at buhay para sa taong 2017, batay sa bagong Social Weather Station Survey. Ayon naman sa Malacanang, patunay lang ito na tama ang tinatahak na landas ng pamahalaan sa usaping pang-ekonomiya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 48% ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalagayan ng kanilang buhay ngayong taon. Samantalang 3% lamang dito ang pessimist o mga nagsasabing mas hihirap pa ang kanilang kalagayan ngayon kaysa noong nakalipas na taon. 37% din ang nagsasabing nag-improve ang kanilang pamumuhay sa nakalipas na taon habang 21% naman ang sumalungat dito. Ito ang lumabas sa survey ng Social Weather Stations na kinuha sa pamamagitan ng 1,500 respondents sa buong bansa noong December 2016. Sa usaping pang-ekonomiya, mas marami rin ang naniniwalang may isusulong pa ang ekonomiya ng bansa kung saan 51% o katumbas ng 5 kada 10 Pilipino ang optimistic para sa general Philippine economy. Ayon sa Malacanang, katunayan ito na ginagampanan ng administrasyon ang tungkulin para sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. The latest survey reaffirms the President is on the right track for espousing economic progress and peace and order. Samantala, ikinalugod din ng Malacanang na napabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinakamagandang magkaroon ng pamilya batay sa Internations. Ang Internations ang pinakamalaking network ng mga taong naninirahan at naghahanap buhay abroad kung saan tinanong ang higit 14,000 expats. Batay sa survey, isa ang Pilipinas sa pinakamagagaling na bansa sa usapin ng edukasyon, pamilya at pangangalaga sa mga kabataan. Ayon sa Malacanang, dahilan ito ng pagiging isa sa mga prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing accessible ang edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Accessible education is priority for the Duterte administration, and the DepEd was given the highest increase of 31% in this year's budget. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Iniimbestigahan ng Bureau of Customs ang mga ulat hinggil sa mga produktong pangunahing sanhi ng bilyong-bilyong revenue losses ng pamahalaan. Inihahanda na rin ng BOC ang kasong isasampa sa mga malalaking kumpanya na sangkot sa smuggling. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Bukod sa milyon-milyong halaga ng agricultural products gaya ng bigas at sibuyas na kadalasang ipinupuslit papasok sa bansa, tinututukan ngayon ng Bureau of Customs ang investigasyon sa 3 pangunahing produktong sanhi ng revenue losses ng pamahalaan. Kabilang dito ang langis, sigarilyo at luxury vehicles na kadalasang undervalued. Base sa statistical data in smuggling ng BOC, umaabot sa $3.85 billion o katumbas ng 165.5 billion pesos ang revenue losses taon-taon dahil sa smuggling ng mga naturang produkto. Halos 50 billion pesos naman o katumbas ng halos 10.68% sa 467.9 billion pesos ng annual revenue target na itinakda ng Development Budget Coordination Committee ang hindi naaabot taon-taon dahil sa smuggling activities. Kapag hindi po nagdeklara ng tamang value, we will also be getting maling duties and taxes, and that's what we are investigating right now. Kadalasang misdeclaration, misclassification at undervaluation ng mga produkto ang ginagawa ng mga smuggler upang makatakas sa pagbabayad ng tamang halaga ng duties at taxes. Nakikipagtulungan na ang BOC sa iba pang ahensya sa bansa upang masugpo na ang smuggling lalo na sa mga produktong petrolyo. Yung pong oil or fuel smuggling ay isa po siguro sa weakness natin dito, yung napakalawak nating coastal areas. At though ang effort talaga natin dito, not only the Bureau of Customs but I think all law enforcement agencies to include our maritime law enforcement unit, nagtutulong-tulong na po talaga rito para mabantayan yung ating borders. Ayon pa sa pamunuan ng BOC, sa halaga ng mga hindi nakokolektang buwis mula sa imported products, madami umano ang mga ahensya at mga proyekto ng pamahalaan na hindi na nabibigyan ng sapat na pondo.
May listahang hawak ang Bureau of Customs kaugnay ng mga malalaking kumpanyang sangkot sa umano'y smuggling ng mga produkto. Handa ang BOC na magsampa ng kaso laban sa mga ito kapag napatunayang nakipagsabwatan sa mga importer at broker sa pagpuslit ng mga iligal na produkto papasok sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Camp Crame ang ilang militanteng grupo dahil sa umano'y iligal na pag-aresto ng mga pulis sa kanilang miyembrong na pagkamalan umanong mataas na opisyal ng New People's Army. Ito ang balita ni Grace Casid. Sumugod sa harap ng Camp Crame ang grupong bayan bilang pagkundina sa pagkakaaresto kay Ferdinand Castillo, isa sa kanilang campaign officer sa Metro Manila. Ayon kay Bayan Metro Manila Chairman Mol Palatino, iligal ang pagdakip kay Castillo na pinagkamalang consultant ng National Democratic Front of the Philippines. Nangangamba din silang dahil sa idineklarang all-out war ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga makakaliwang grupo ay posibleng tumaas ang mga kaso ng human rights violation. Ang nakakatakot sa sitwasyon ngayon, walang naarestong NDF consultants na pinalaya noong mga nakaraang buwan. At para magbigyan ng accomplishment report ang PNP at iba pang mga state forces, hinuhuli nila ang mga activist leaders and campaigners. Depensa naman ni PNP Chief De La Rosa, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Law enforcement just act on the basis of the warrants issued. So mayroong warrant of arrest, we have to arrest them. Regardless kung anong background ng kaso na yan. Si Castillo ay sinasabing secretary ng Metro Manila Regional Party Community ng Communist Party of the Philippines. Ito rin na may kinakaharap na kasong murder at attempted murder sa RTC Branch 63 sa Calawag, Quezon. Siya ay naaresto noong linggo ng CIDG-NCR at ng Philippine Army Intelligence Service Group sa Caloocan City. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Camp Crame. 71 kawani ng pamahalaan ang tinanggal sa serbisyo ng Office of the Ombudsman nitong nakaraang taon dahil sa sari-saring paglabag. Ito ang balita ni Victor Posare. 3 mayor, 1 vice mayor at 5 miyembro ng Sangguniang Bayan ang kabilang sa 71 public officials sa Mindanao na tinanggal sa serbisyo ng Office of the Ombudsman nitong nakaraang taon. Ang 3 alkalde ay sina Lingig Surigao del Sur Mayor Roberto Luna Jr., Trento Agusan del Sur Mayor John Mark Villanes at si Balabagan Lanao del Sur Mayor Edna Ogga Benito. Kasama ding inalis sa serbisyo ang mga dating Regional Director ng National Police Commission Region 9 at National Telecommunications Commission Region 12 at isang Assistant Regional Director ng DSWD sa Davao Region. Topping the list of common criminal cases are violations of RA number 319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act with 177 cases. This is followed by falsification 83 cases, malversation 59 cases, and perjury 33 cases. Common administrative offenses are grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, dishonesty, gross neglect of duty, and grave abuse of authority. Naisampa ang mga reklamong kriminal at administratibo laban sa mga tiwaling opisyal sa Office of the Ombudsman for Mindanao mula 2014 hanggang 2016. 107 naman ang sinuspindi ng ahensya, kabilang ang 2 gobernador, 1 vice governor at ilang alkalde sa Mindanao dahil sa mga sari-saring paglabag gaya ng pag-abuso sa kapangyarihan, katiwalian at hindi pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa tala ng Office of the Ombudsman for Mindanao, sa mga kasong kanilang hinahawakan nitong nakaraang taon, nangunguna sa mga inirereklamo ang mga elected government officials. Samantala, as of February 13, 2017, isang public school teacher sa Sultan Kudarat at isang kapitan ng barangay sa Cagayan de Oro City ang ipinatatanggal sa serbisyo ng Ombudsman dahil sa kasong rape at sexual molestation. Sa unang bahagi ng taong ito, nasa mahigit 430 administrative cases at aabot sa 400 criminal cases na ang natatanggap ng Office of the Ombudsman for Mindanao laban sa mga kawani ng pamahalaan. A case involving elected officials for 120 days, and it is just an ordinary case. You have to resolve it in 1 year. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. At karing kay katamong balitang Promdi.
Pagmasusyane ngayon ng Department of Social Welfare and Development ng Adoption Consciousness Week na makitemang pagmamahal, palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin. Sentro na nitiing pang ating belwanan ng publiko kingustong paralan at pangamala sa jara ding taong bisang manampun anak. Highlight na mo naman ng programa yung meto nga talk show king proseso ng legal adoption at masking karanasan na ng pamilyang may nampun anak. Ding anak kamalyaring ang punan ni Batking DSWD, yapin ding mika edad 0 hanggang 18 banwa, akeraklan inabandonara ding pengarida, ulila at may biktima king pamanabuso. Agpaging DSWD, dakal lang anak ding mangailangan lingap, dapat di taklamo ding taong bisang manampun. Bilang daki na pamurining selebrasyon, mamuklat siyang Adoption Help Desk karing mapila na mall ing DSWD, kimbalang probinsya king daratang February 18 hanggang 19, 2017. Inamuyot na ning DTI Nueva Ecija ding negosyante Novo Ecijano na suportan daing itatalakad ng negosyo center king Limang Balen king Nueva Ecija. Ining balita ng Danny Monar. Hinihikayat ng DTI ang lahat ng micro, small and medium entrepreneurs na bisitahin at suportahan ang itinayong negosyo centers sa 5 syudad ng Cabanatuan, Palayan, Gapan, San Jose at Cabiao. Layunin ng negosyo centers na matulungan ang mga maliliit na negosyante, partikular sa pagproseso ng business permit at pagkakaroon ng training sa pagpapalago ng kanilang mga kabuhayan. Nasa 200 na I think yung aming binibigyan ng Certificate of Authority. Ito po yung mga micro na may capitalization below 3 million. Kapag nag-rehiso sa amin, meron silang CA or Certificate of Authority, exempted sila from payment of annual income tax. Nakadisplay rin sa negosyo centers ang mga produktong gawang Pinoy gaya ng dragon fruit wine at wood crafts. Sa ngayon, target ng nasabing ahensya na makapagpatayo pa ng 5 negosyo centers bago matapos ang taong 2017. Danny Monar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang kakatamong balitay, ba't king miyayaliwang lugar king kakatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, Maya Pabeng. Dalawang 2,640 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. At dahil nga sa patuloy na pagbagsak ng temperatura sa buong bansa at lalo na sa Baguio City, kaya naman nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa mga sakit na nakukuha ngayong taglamig. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Muling bumaba ang temperatura sa Baguio City na naitalang 8 degrees Celsius kaninang alas 6 ng umaga, pinakamalamig ngayong taon. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang pagbaba ng temperatura sa rehiyon ay sanhi ng climate change. Sa Mount Santo Tomas, Benguet naman ay bumagsak ang temperatura sa 6 degrees Celsius. Bunsod ng patuloy na paglamig ng klima, pinayuhan ng Department of Health ang publiko na mag-ingat sa mga sakit na maaaring makuha sa ganitong panahon gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Kaya naman ilan sa mga residente at turista sa Baguio ang sinasamantala ang pag-eehersisyo sa Burnham Park upang makaiwas sa sakit. Oo, nagay kami, kita mo sa lamig namin, kita mo yung katawan namin basa. Di ba? Ibig sabihin nilalabanan na namin siya sa pamagitan ng Zumba aerobic. Marami na itutulong ang Zumba aerobic ng Taibo, marami sa katawan ng tao. Ayon sa DOH, kinakailangang mapanatiling malakas ang immune system sa pamagitan ng pagkakaroon ng healthy lifestyle. Inaasahan na magpapatuloy ang pagbaba ng temperatura sa City of Pines hanggang sa February 20. Ayun, yung pwede sabi ko kanina, to keep themselves warm and self-protection, no, gagamit ng mga the ones who's wearing socks, mas makapal na pants or mga ganon, self-protection, and also bonnets and warmers. Other than that,
Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa ibang balita, pinag-iibayo na ng pamahalaan ang paghihikayat sa mga estasyon ng telebisyon na lumipat na sa digital broadcast upang magamit na rin ang features nito gaya ng agarang pagbibigay ng babala kapag may kalamidad. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagsagawa ng ceremonial digital switch on ang Department of Information and Communications Technology bilang hudyat ng paglipat ng Pilipinas mula sa analog patungong digital terrestrial television broadcast. Layunin ng DICT na mahikayat ang mga television company na magpursige na makalipat sa digital system sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Bukod sa mas maraming channels, ay mas malinaw na napapanood ang mga programa sa TV screen. Gagamitin dito ang teknolohiya ng Japan na may feature na emergency warning broadcast system na magagamit sa oras ng sakuna gaya ng lindol. There are some government officials and perhaps broadcasting officials who will be telling the people on, say, forthcoming calamities or disasters. So madali na ang coordinations. Sa oras ng sakuna, maaaring kontrolin ng gobyerno ang broadcast ng bawat TV station upang magbigay ng babala sa publiko. Perhaps ang hahawag niyan is NDRMC. So, nasa kanilang control. Pagka mayroong emergency, i-switch on lang nila yon lahat. Lahat ng television, wala. Hihinto yun. Sa datos ng DICT, mayroong 14 na milyong TV household sa bansa na umaasa lamang sa free-to-air analog TV broadcast. At upang makasagap ng digital channels, kailangan pang magkaroon ng set-top box. Automatic yun. Pagka switch on yun, hinto lahat ng broadcast. Yun ang makikita mo. Maaari na rin masagap ngayon ang UNTV digital channels sa pamamagitan ng set-top box dahil bago pa man ang pagsasagawa ng Digital TV Summit ay nakikipagsabayan na ito sa digital migration. UNTV is honored to be part of this Digital TV Summit, and as we all know, UNTV is already operating in digital. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, President Donald Trump's National Security Advisor Michael Flynn resigned late on Monday after revelations that he had discussed U.S. sanctions on Russia with the Russian ambassador to the United States before Trump took office. Flynn's resignation came hours after it was reported that the Justice Department had warned the White House weeks ago that Flynn could be vulnerable to blackmail for contacts with the Russian ambassador. Flynn's departure was a sobering development in Trump's young presidency, a 24-day period during which his White House has been repeatedly distracted by miscues and internal dramas. The death toll from a tour bus crash in Taipei rose to 33 after one of the injured was confirmed dead on Tuesday morning. The bus was carrying 44 people, including the driver. Authorities said the vehicle veered off the roadway as it headed toward a curve. The roof was torn off and some people were thrown out. Many of the victims on the tour bus were middle-aged and elderly people between 50 and 70 years old. They were returning home after visiting cherry blossoms on a farm in the central Taichung region. French authorities confirmed on Monday that 4 skiers had been killed in an avalanche at the alpine skiing station of Tignes, but they said they do not believe there are further victims. A 59-year-old ski instructor and 3 members of the same family, a 19-year-old man, a 15-year-old boy who was a 19-year-old's half-brother, and a 15-year-old's 48-year-old father were killed. The incident occurred during a particularly busy time for French skiing destinations, with families flocking to the resorts during the school half-term holidays. Nagpahayag ng
ng paghanga sa konsepto ng Wish 1075 FM bus ang internationally acclaimed artist na sina Dan Hill at J. Michaels. Matapos silang ma-experience ang mag-perform sa natatanging mobile music studio sa bansa. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Nasa Pilipinas ang international singers na sina J. Michael at Dan Hill para sa isang back-to-back concert sa bansa. Pero bago ang kanilang pagtatanghal sa The Big Dome, nag-enjoy muna sila sa pagsakay at pag-awit sa natatanging mobile music studio sa Pilipinas, ang Wish FM bus. Well, first of all, it was a lot of fun. I was kind of surprised. I didn't know exactly what to expect. And then once we got on and started moving, I actually was thinking it'd be more fun if we did it on the roof of the bus. And, then we could have audience all around and cheering. But no, this is a great thing. Lots of fun. I like the concept a lot. It's a little hard to play when the bus is moving. But I enjoy the interview when the bus is moving. Si J. Michael na lead vocalist ng The J. Michaels Band ay ipinanganak sa Pilipinas. Anya, kahanga-hanga ang talento ng mga Pilipino, lalo na pagdating sa pag-awit. At napatunayan na Anya ito sa marami niyang beses na pagtatanghal sa bansa. Well, that's the great thing about the Love Rock show, which is the show that's backing this, is, there's so much talent here in the Philippines. And that's part of the show that we put together here. It actually features a lot of just wonderful talent. The musicians and background singers are all from here. So it's a fantastic show. And, the Philippines just has a tremendous amount of talent. So, and how much you love the music. So it's always good to do shows here. Nag-anyaya naman ang Canadian pop singer at songwriter na si Dan Hill sa mga nagnanais na sumikat bilang mang-aawit. If you want to be a singer, the thing you have to do is sing all the time. And it helps a lot if you can write songs. So learn how to play an instrument and try to write songs as well as sing. Si Dan Hill ay kilala sa kanyang 70s classic ballad na Sometimes When We Touch. Michaels Band naman ang magsisilbing backup band sa gaganapin nilang konsyerto, ang Love Rocks concert sa Resorts World Manila mamayang alas 8 ng gabi. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Pagtatama lamang po, ang concert nila Dan Hill, J. Michaels ay gagawin sa Resorts World Manila at hindi sa The Big Dome. Binigyan ng pagkilala sa annual awards ng Philippine Sports Writer Association kagabi ang UNTV Cup dahil sa natatanging konsepto ng Liga ng Public Servants. Ito ang balita ni Mon Hocson. Basulia to the side. Bautista! The Cavaliers are the champion of Season 4 of the UNTV Cup. Charity Basketball League on Philippine TV. Ito ang UNTV Cup, ang liga ng mga public servant. Binubuo ito ng mga koponan mula sa 3 sangay ng pamahalaan na may kanya-kanyang kapangyarihan at tungkuling ginagampanan sa bansa. Ang executive, legislative at judicial. Ngunit ibang mukha ng pamahalaan ang makikita sa liga dahil dito mapapanood ang mga opisyal at mga kawani ng iba't ibang ahensya na bigay todo sa paglalaro upang manalo. Dahil bukod sa tropeyo ay may naghihintay pang cash prize para sa mga mananalo. At ang premyong ito ay mapupunta sa benepisyaryong napili ng nanalong koponan. Kaya naman hanga ang Philippine Sports Writer Association sa orihinal na konseptong ito ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon.
sa isinagawang PSA Annual Awards kagabi. Kabilang sa mga binigyan ng Citation Award ang UNTV dahil sa natatanging konsepto ng UNTV Cup. Maganda kasi yung UNTV Cup dahil pinagsasama-sama niya yung mga employees ng government, and then kung sino yung magcha-champion, di ba, parang may magdo-donate sila ng certain amount, di ba? Ang ganda nun kasi dapat i-promote yun dahil hindi sila naniningil ng fees sa mga teams, tapos hina-highlight nila yung pagtulong sa charitable institution. So nakita ng PSA na magandang layunin yun, kaya sinasite namin yung UNTV Cup. Maging ang Philippine Sports Commission ay napabilib din. Malaking bagay yung ginawa ng UNTV with Kuya Daniel on his intergovernment sports program. Malaking bagay po yun, and I think UNTV was able to make a difference on that area for intergovernment activities, which both POC and PC did not make it. So I think it was UNTV who make a difference. Samantala, marami pang nakahandang plano ang UNTV para sa nag-iisang liga ng mga public servant. We're thinking of putting a off-season wherein ang maglalaro dyan yung mga top-level executives naman ng bawat teams. Of course, they will play for a cause. Yung ganun pa rin setup natin na yung kanilang mapapanalunan ay para sa mga beneficiaries din nila. Well, nagpapasalamat tayo unang-una sa taas sa Panginoon dahil nabigyan na naman tayo ng pansin o hindi kaya nga ipagkilala dito sa mga adhikain o advokasya ni Kuya Daniel at saka ni Brother Eli Soriano. At tayo nagpapasalamat ng marami. Nagsimula sa 7 koponan mula nang ilunsad ang liga noong 2013, kung saan halos 2 milyong piso sa kabuuan ang tinanggap ng mga nanalong team at mga benepisyaryo nito. At ngayong taon, aabot naman sa halos 10 milyong piso ang naghihintay sa mga mananalong koponan. Nakatakda ang Game 1 ng Best of 3 series ng UNTV Cup Season 5 Finals sa darating na March 5. Of course, salamat sa Panginoon at salamat sa Philippine Sport Writers Association, PSA. Sports Writers Association o PSA sa pagkilala po na ito. At salamat sa inyong pagtanggap sa amin sa mga konseptong kagaya nito. And we're looking forward na magkatulong-tulong po tayo sa lahat ng mga public services na ating ginagawa. And rest assured na with God's help, we will continue innovating and coming up with different ideas para po sa patuloy nating paglilingkod sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong paniniwala, pananaw sa buhay, at basta po doon sa pangangailangan na makatulong ay yun ang ating ibig naman na maisakatuparan. And salamat dito sa pagkilala na ito. Makakaasa po kayo with or without this citation. With God's help, UNTV will continue its public service. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 1,000 residente sa Pandi, Bulacan ang nabigyan ng serbisyo sa libreng medical at dental mission ng UNTV at mga partners nito in public service. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pabalik-balik na ubo, sipon at lagnat. Ito ang karaniwang iniindang sakit ng mga residente sa Barangay Bunsuran 2 sa Pandi, Bulacan. At dahil marami sa mga kababayan natin dito ang mahihirap, hindi madali sa kanila na makapagpatingin sa doktor. Kaya laking tuwa ng mga ito nang magsagawa ng libreng medical at dental mission ang UNTV at Members Church of God International sa kanilang barangay. Kabilang mismo ang kapitana ng Barangay Bunsuran 2 sa mga nakapagpakonsulta sa doktor at dahil sa ilang beses na pananakit ng kanyang ulo at alta presyon. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan po ng UNTV ng dating daan saka ng ibang mga organisasyon, wala pong ganitong kalaking medical mission. Kaya nagpapasalamat po kami sa kanilang lahat. Maraming natulungang mga mahihirap, maraming nagamot, maraming nabigyan ng mga prioridad na kagalingan sa karamdaman.
Marami rin sa mga residente ang iniinda ang pananakit ng ngipin dahil walang pambayad sa dentista. Kaya malaking tulong para sa kanila ang serbisyo publikong hatid ng UNTV at MCGI. Nung malaman ko po meron po uli ang medical mission dito na dating daan, punta po ako. Nabutas po pinangkagat ko. Pero pagka sumusumpong, parang sagad hanggang ulo ko, kumikirot. Kaya nagpapasalamat naman po ako at ngayon mabubunutan ako ng ngipin. Bukod sa mga natulungan, nagpapasalamat din ang mga volunteer doctors at specialists na kasama sa medical at dental mission dahil sa pagkakataong makatulong sa kapwa. Kabilang narito ang High School Batch 91 ng Centro Escolar University, Malolos Campus. Natutuwa kami na nakasama sa dental mission na to at medical mission. CEU batch namin, natutuwa din sila na makatulong sa ating mga nangangailangan. Umabot naman sa mahigit 1,000 residente ang napaglingkuran sa libreng serbisyo sa medical, optical at dental, free x-ray at laboratory test, libreng gamot at iba pang serbisyo tulad ng libreng gupit at free massage. Ang aming pangarap dito ay umabot sa halos kabuuan ng Bulacan at kung posible ito ay ma-replicate sa ibang probinsya sa lalawigan. Sa lahat na bumubuo ng UNTV, sa mga professional volunteers natin ngayon, maraming salamat sa inyo. Ito ay naging posible dahil sa inyong kabaitan sa amin, sa mga taong mga nangangailangan ng inyong tulong. Salamat. Ang mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Nelson Torres para sa serbisyong Kasangbahay. O di ba, Darlene, ganyan ang mag-celebrate ng Hearts Day. Diba? You have to love everyone, hindi lang yung mga gusto mong mahalin. Diba? Kahit Even your lahat na nila lang ng Diyos, mamahalin mo. Yeah, even At your araw-araw. enemies. Tama ka dyan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.